buntag sa tanan. Okay. Kung may wala po sulatan, palihog, pakukab, diha sa Santiago. Santiago dos Santiago ah. Santiago dos Catorce ngadto sa 26. Ya. Santiago 14 dos 14 ngadto sa 26. Oh. Okay. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon dinhi Santiago 14 26. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon siya nga siya may pagtuo apan walay maayong ginuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Pananglit, may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og piste o walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo ug kaon maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili kubanan sa buhat. Apan dunay muingon, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ang itubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat o pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Buang-buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapusanan? Sa unsa bang paagi ha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa Haran? Busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. O natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham nituo sa Dios, tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa mga espiyang Hudyo, pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga ang patay
sa mga patay ang lawas nga wala nay espiritu. Patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Ibalay ng daan sa Diyos ng pulong ang puta. Amahan ng ito nini nga takna sa kabuntagong Ginoo. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo o mayong palawas, lugwas kinabuhi. Diin kami Ginoo karon naghiusa diha sa pag ambit sa imong mga pulong. Salamat ka John ining kahiyonan niya imong gihatag Ginoo. Usa ko nagahangyo ka mamahan. Yagayang matag-usap bisan pa imong puso nga alagad. Aron imong pulong among makahatag ka ng dugang kaalam kahibalo, ulabos na makahatag ka ng dugang kalipay sa mong padayon ng pag-alagad ng kanino. O kung sa may among mga sala na among nahimo na simong tugang na Lord, sa among pagkatawanon, sa puluman, sa buwan, sa rona, masaylo ka kami naman na ito. Pinigtanan ng Diyos, among pinigtugyan niya kanino, pinagi lang sa pangalan sa imong anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay? Ato na nang ibasa ang mensahe sa Diyos. Ang uluhan sa atong mensahe mga igsoon, kining uluhan o how do we know that our faith is from God? Okay, so ano ha? Okay, ang message karon ang dugukan sa itong mensahe, how do we know that our faith is from God. Okay? Katukan na ako nga title sa mong mensahe nga usa ka pangutana. How do we know that our faith is from God? Sa Bisaya pa, giunsa nato pagsabot nga ang atong pagtuo gikan sa Dios. No kinahanglan tong masayran nga atong pagtuo gikan sa Dios. Ang pangutana unsaon man nato kini pagsabot nga ang atong pagtuo gikan sa Dios. Mao gud nay para nako no, mao gud nay usa ka mahinungdanon nga pangutana nga unsaon nato pagsabot. Kinahanglan nato masayran unsaon nato pagsabot nga kining pagtuo nga atong gihuptan, atong gibarugan gikan kini sa Dios. Kay dili ra batanan sumas balang kasulatan, dili tanan nga tao nga nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Si Kristo mismo niingon ni ana sa Mateo 7:21, di ba? Niingon sa dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sa to paday kining pagtuo di ay dili laman kini pagtawag, pagsangpit sa ngalan sa Ginoo, no? Sa to pa unsa man kini pagtuo? Mo ni atong tan-awon mga igsoon kay ngano? Nining kalibutan na dili laman sa panahon ni Kristo sa Mateo 7:21 nag-ingon siya nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Bisan pa man sa atong panahon karon, bisan asang dapit sa atong katilingban, halos tanang tao nagsangpit og Ginoo. Halos tanang tao nagsangpit sa ngalan ni Hesus. Di ba? Bisan asa mo makita. Pero ni anang ilang pagsangpit dunay lawom nga pangutana. Sa ilang pagsangpit sa ngalan ni Hesus, dunay lawom nga pangutana. Ug ang lawom nga pangutana mao kini dugukan sa atong mensahe karon. How do we know that our faith is from God? Giunsa nato pagsabot, giunsa to pag-usisa, giunsa to pagpamalandong, no? Kini atong pagtuo gikan sa Dios. Okay. Ingon si James, no, Apostle James, usa sa 12 ka mga apostoles. No? Ingon siya nga ang pagtuo nga walay buhat o sige ingon patay. Sa to pa
dili siya pagtuo. Namdaman ha? Pag ingon ni James nga ang pagtuo nga walay buhat usa na kapatay. Therefore, that is not a faith. Di na tinod ang pagtuo. Kay patay God. Patay. Sa ito pa, namugna ra na sa hunahuna ni siya nga pagtuo. Gitawag ka na sa ubang mga theologian, mga intellectual faith. Intellectual. Bukod pasabot intellectual, nakasabot ra sila sa ilang panghunahuna nga dunay Dios. Intellect. Bisan kinsang mga tawhana dinhi sa kalibutan, bisan pag mga kriminal na mga tawhana, bisan pag mga daotan ng mga tawhana, nakasabot sila nga dunay Dios. Bisan gani ang yawa, sumas bala ang kasulatan, nakasabot nga dunay Dios. Sa to pa, ang mga taong daotan, bisan ang yawa, bisan ang demonyo, nakasabot sila nga dunay Dios. Pero kini nga pagsabot maigsoon, dili kini equivalent sa faith. Dili kini equivalent sa faith. Nakasabot ra sila. Sa akong term ganiha, intellectual faith man tunaw ang ingon. But pasabot, intellect ra ni. Kutob ra ni silang pagsabot, mahitungod silang utok. Sa to pa, kaya naghisgot na mong intellectual faith, kutob ras intellect. Pag iyong kutob ras intellect, di ra kutob. Wa na sa jay relasyon mahitungod sa Ginoo. Para ba siya wa? Nakasabot siya intellect. Muna intellect, but pasabot utok. Nakasabot siya nga dunay Dios pero wala siya relasyon sa Ginoo. Sa to pa kiniding faith dili dai siya ingon nga intellectual ra kundi ang faith sumas bala ang kasulatan usa kini ka relasyon. To no ha? Mabitaw ang ingon ko, how do we know? Kinahanglan atong masabton kining word nga no. Kinahanglan atong masabot, kinahanglan atong masuta, matugkad, nga atong pagtuo, gikan ba sa Dios? Dili laman, sa unang ingon, dili laman nga, nintuo ta, intellect. Dili laman intellect sama sa yawa. No nga, nintuo sa piluwa sila yung relasyon. Mabitawang, niingon si Kristo, no? Tanawa. Usahay makaingon ta, nga, ingon magod si James Pastor nga, ang pagtuo, kung walay buhat, patay. Sa to pa, Pastor, mag-uban doon ng pagtuo o buhat. Pero maigsoon, tagaan mo ng bersikulo. Ha? Tagaan mo ng bersikulo, nga dunay tao nga nagsarpit ni Jesus, o doon na po, tagaan ng bersikulo, verse sa Bible, si Kristo mismo na ingon, nga dunay tao nagsarpit sa ngalan ni Jesus, doon na pag Diyos siya binuhatan. Pero nga naman, wa man siya dawatan ni Jesus. Muna akong pangutana. Kay, kung imong tanahon ba, ningon ba si James, ang pagtuo, nga walay buhat, patay. Sa ito pa, ang punto di vista ni James, kinahanglan, pagtuo o buhat. Pero dili sa Matthew City, ato ni karoon na, kaya gingon sa Matthew City, 21 ng Matos 23, doon ay mga tao nga nagsangpit sa ngalan ni Jesus. Kunya doon na ba sulay binuhatan? Pero nga naman, giingon man ni Kristo, pahawa ka mo, mamumuhat o dautan. Nga unta, klaro man nga nagsangpit sila sa ngalan ni Jesus, doon na ba sulay maayong, doon na ba sulay buhat? Siguro din kong mingog maayo. Kung dili, nagsangpit sila sa ngalan ni Jesus, ug doon na sila'y buhat. Pero, nga naman, nga ipahawa man sila, nga man si Kristo, pahawa ka mong mamumuhat o dautan, nga unta, imong tanaw ng passage, nagsangpit man sila sa ngalan ni Jesus, kung doon na pa ay binuhatan. Pero nga nung ningon ni Jesus, pahawa ka mong mamuhat o dautan. Ang ikuan man to, ang ilang kasing-kasing dautan. Okay? Ilang gibuhat, maayo pero ang kasing-kasing nila, dautan man. Okay? Sa ito pa, doon ay kontradiksyon. Maayo yung kasing-kasing, sa dautan ang imong gihimo. Dahil diha, bato, ang ilang buhat, sila ray madayag ba? Okay? Si Kristo. Kung saan mo pasabot na sila ay madaya? Kanang,
kanang din nag-ayo sila mo sa kiton. Okay? Dili man si Kristo ilang ipainungdan na ilang kaugalingon. Okay, punto. Unsay punto nimo? Punto nga, may nang kaugalingon ay dili si Kristo padaya. Oh, sa lagi ilang kaugalingon palayag. Punto. Punto nga may buhat sila. Okay, na sila po atong sakto na yung giingon mo no nya nagbuhat sila tinuod nga nagsangpit sila sa ngalan ni Hesus pero dili si Hesus mo ilang gipasigarbo kun dili ilang kaugalingon punto nga sila maoy sila maoy sila Buto sa mo sila'y tag-iya sa ilang kaluwasan. Buto sa mo ang kaluwasan, dili si Kristo, kundi ang ilang binuhatan, ilang gisilingway. Nagsangpit sila sa ngalan ni Jesus, nga Dios, Ginoo, pero wa sila'y relasyon nga si Kristo mo ilang manuluwas. Ilang kaugalingon may manuluwas. Mo nang muhimo sila lakang, mo nang muwali sila, mag-ayos sila masakiton, kay nga naman, wa nila recognize nga si Kristo may manuluwas kung dili ang ilang manuluwas ang ilang binuhatan mismo sila. Mo nang lingon si Kristo, I never know you. Wa ko kailan ninyo. Nganong wa ko kailan ninyo? Tungod kay mismo kamo, wa kamo muilan ako nga ako ra ang bugtong manuluwas. Ang inyong gila, kamo ang manuluwas sa inyong kaugalingon. Ug imo tan-aw dinhiya, mo kini ang mga false prophets. Mga mini nga magtutudlo. Ang mini nga magtutudlo, mo na itong naman ha. Ang mini nga magtutudlo, magdala sila sa ngalan ni Jesus. Ang mini nga magtutudlo, dili sila magdala sa ngalan sa yawa. Hindi masan. Kay nga naman, mapitang limbong. Mapitang, kung saan man nimo ang tawang limbongan, natural dalhon nimo nga ni Jesus. Dili pwede nimo dalhon ang nga sa yawa, kay obvious na kaadyo. Wa may mutuon nimo. Wa may mutuon nimo. Kay mismo niya wa mutuon nimo. Correct. Mo na nga ingana ng mga igsoon. Pero kini nga buhat na igsoon, sa nang gikaingon. Dili kini maayong buhat. Dili. Nagtawag sila sa ngalan sa Ginoo. Naghimo sila nagbuhat pa sila wali, nagbuhat sila sa ebanghelyo, wali lagi ebanghelyo. Nagayos lang masakito, nagbanhaw mga patay, o nanghiling ng yawa. Di ba kung imong tanahon jud mo malandong ka, murag maayong buhat. Pero may igsoon, sultihan ta mo, dili na siya maayo. Dili siya maayo nga buhat. Akong pangutana, akong sublion. Siguro mo ni akong pangutana sa una. Kanus aman, nahimong maayong buhat, ang maayong buhat. Subliyo na ho basig nagtibok mo. Kanus aman, kanus aman, nahimong maayong buhat, ang usa ka maayong buhat. Sa diha nga si Kristo ang imong giila nga siya ang manluwas. Yes, sa ato pa di ay, ang maayong buhat, mahimo lamang kining maayong buhat, ang maayong buhat, kung imo nang buhaton ang usa ka butang nga si Kristo mo'y mimaya. Kay bisan pa nag-unsa na kamaayo, Ito naman bisan pa nag-unsa na kamaayong gihimo. Bisan pag mahatag ka sa imong silingan og mga konforme. Bisan muhatag ka sa silingan, bisan unsa imong ihatag. Unsa wa nimo himaya ang imong Dios, ikaw mo'y nahimaya sa imong kagalingon pinagis maghatag. In the sight of God, di na siya maayo. In the sight of God, siguro maingon ang tao nga, may buotan tong tawhana or buotan na gini siya. Nga naman, manggihatago na ho. Nung dumay mga igsoon, kung ka na nga maayong buhat, imo nang, balik ko na kung ka na ang buhat, nga imong gihimo, para nas Ginoo, mao na'y maayong buhat. Pero kung naghimo kang maayo, kung sa way labot ang Ginoo, bisan kung sa nakamayo, dili na maayong buhat. Mao na'y gihimo ni mga tawana. Di ba? Naghimo sila maayo. Yes! Maayo siguro tanaw sa tilimban nga. Nagwali sila. Maayo man na. Naghingilin ng yawa. Maayo siguro tinanawas ka tilimban. Pero katanawan sa Ginoo, dili siya maayo. Kaya nga naman, dili si Kristo mo'y gihimaya na anak nga buhat. Sila mo'y naghimaya sa nagayong kay. Para nila, makaluwas nila ang mayong buhat. Tanawa sa unahan. Sa Adlaw Sukom, tanawa, sa Adlaw Sukom, Matthew City 22. 21 naman to. Tanawas 22.
Ano yung klaro ninyo may son aron makita nato unsa ning maayong buhat. Mateo 7:22. Busa, klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giuban Dili. At sa Mateo sa ta. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Ningilin sa mga yawa o naging daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ko makaila kaninyo, mga makasasala, bahawa kami. Tanawa sila ni mga tawhana. Nagsampit sila sa nga ni Jesus, diyan ningon sila nga. Ningon ang Ginoo. Ni ana unyang adlaw, kay ba unsa nang adlaw? Sumasang pagsagot, sumasang pagtuon. Ni ana unyang adlaw. Kisay na English din hiya. Bible. Naka-English Bible? Nagkalimutan ng King James ni Kuan. Ni ana unyang adlaw. Ako sa tanaw diri ha. Dayang Bible dire. Hawang gisaysay aron makita nato kay kini lagi pagtuo nga walay buhat. Kinahanglan maguban ang pagtuo buhat pero mo na ang giingon nga ako gi-discuss unsa ni nga buhat. Okay ha? Mateo 7:22, 7:21 man to gani ha. Gatas 22. Okay, tanawa 22. Many will say to me in that day. In that day. Inundumi ha, day. In that day. Sa ito pa, nag-inusa ng adlaw. Huwag mo yung ng Bible. In that days. Kaya mo yung days, lalo ka dyan nga plural sila. Sa ito pa, daghan. Sa ito pa, usa kang particular nga adlaw in that day. Ni anang adlaw. Sa ito pa, sumasang pagtuunin ni anang adlaw sa hukom. Tanawa adlaw sa hukom. Ingon sila. Di ba Ginoo nagsakpit piti mo? Di ba Ginoo? Hukom lang ko to. Hukman na doon sila. Di ba Ginoo nagsangyaw mi? Di ba Ginoo naghingil mig yawa? Di ba Ginoo ayaw mig masakiton? Di ba Ginoo sa panadiha nagwali mi? Di ba amo nang gihimo Ginoo? Sa to pa makasulod mis langit ani Ginoo. Tanawa, sa adlaw sukod nakambog sila. Di ba Ginoo? Wali mi. Di ba Ginoo? Sangyaw mi. Sangyaw wali. Di ba Ginoo nangili mi yawa, nagayong masakit doon. Hambog sila kaugalingon sa isok Ginoo. Pahawa kamo mamuhat og daotan. Kay wala ko makaila kaninyo imat katok. Katok no dugay kasimbahan ba? Dugay kasimbahan ng lagad. Dugay kasimbahan balik-balik. Naaka sa mga fellowship. Tanang yun, pero katapusan mo yun ang Ginoo, wadyo ko kailan nimo. Muna usa ka hadlok. Usa ka hadlok sa adlaw sa ko. Ingon Jesus, I never know you. Wala ako makaila kaninyo. Tinuod ba nga si Kristo makaila nila? Kaila oy. Kaila ingong galis Kristo, mamumuhat ka mong dautan. Sa ito pa, si Kristo nakaila nila. Pero nga nung ningon si Kristo, wala ako makaila kaninyo. Si Kristo mo pwede kaila. Ito yung naman ha, si Kristo Diyos. Okay ha? Si Kristo Diyos. Sa ito pa, kung si Kristo Diyos, nakaila sa nimo, bisan pala wala pa ka matao. Bisan pa, wala pa ka musulti sa pulong ay mong isulti. Nakasabot na si Kristo nga muna yung pulong ay mong isulti. Pero ano sa maning giingon ni Kristo? Wala ako makaila kaninyo. Diyan pag-abot sa sunod, mamumuhat ka mong dato. Ganun kaila mo si Kristo. Ingon si Kristo, wala ako makaila kaninyo. Pag-abot sa sunod, nakaila mo si Kristo. Yung si Kristo, wala ako makaila kaninyo. Pag sunod na sikulo, ang sunod na praise, ingon siya, mamumuhat ka mong daotan. Asa to pa, nakaila ni si Kristo. So, yung matarong. Ha? Ha? Binuhat ng matarong. Mo man naging pastor sa Hebreano 4:13 tanan dayag. Oh. Bisag sa imo tumunaw-unaw pa ning buhata, sabta na si Asa to pa, nakaila si Kristo. Oh, nakaila. Sa ato ba, pag ingon ni Kristo nga, wala ako makaila kaninyo, dili ni buot pasabot niya, wala siya makaila. Nakaila. Nakaila, sa ato ba, ato rin tanawon. Nga nung, unsa may buot pasabot pa, ingon ni Kristo nga, ingon sila, Ginoo ang himong tanan, Ginoo nagwali mi, nagmayong masakiton, tanan, nangilin mi yawa. Ingon si Kristo, wala ako makaila kaninyo. Siguro maulang dong ta,
Posible po kay Las Kristo Dios kun siya mo nagiingon ni Melissa ka dayag siyang tanan. Sa to patong tanawon ni pag-ingon ni Kristo, I never know you. Kining know din him nga so. Pag-ingon ni Kristo, I never know you. Dili kini mo pasabot nga si Kristo wa kaila. Kaila si Kristo ani mga tao kana Dios kun siya. Pero kining know din niya gisgutan. Pag-ingon ni Kristo, I never know you. Di ba mga igsoon? Pag ingon ni Kristo, I never know you, wala ako makaila kaninyo. Actually, si Kristo nakaila nila. Kaya ba si Kristo silang binuhatan? Kaya ba si Kristo silang gihimo? Pero ninyo si Kristo mamumuhat mo daotan. Therefore, si Kristo nakaila. Pero pag ingon ni Kristo nga, ako wala makaila ka ninyo, I never know you, pag ingon na ni Kristo, wala akong makaila o nakaila, dili ka na bot pasabot nga wa masayod si Kristo silang kinabuhi. Nasayod si Kristo silang kinabuhi Diyos sila, pero kining no din niya, or sa Bisaya nakaila, binding relationship. Pag ingon ni Kristo, I never know you, muna giingon, sa English pa, doesn't mean nga si Kristo wala makaila. Nakaila si Kristo nila. Pag ingon ni Kristo, I never know you, buot masabot, Ginoo, nagwali mi, nangingilin mi gyawa, nalingon si Kristo, mamumuhat kamo daotan. Kaya sida, wala ako'y, masay punto, wala ako nakailangan ninyo, buot masabot, wala ako'y relasyon diha kaninyo. Kaila si Kristo, tinuod. Nakaila mo na ho, nagsambit mo na ho, nakaila po ko ninyo. Mamuhat mo daotan. Pero ang punto, wala ako'y relasyon niya kaninyo. Maunang nabuhat mo o mga butang, nag-ayaw mo pasakiton, naghingil mo yawa, nagwali mo, para endure na wa ko'y labot, wa ko'y relasyon niya kaninyo. Munang, I never knew you. But pasabot, wala ako'y relasyon niya kaninyo. Mamumuhat mong daotan. Sa ito pa ang daotan niya buhat, na, klaro na, ang daotan niya buhat, bisan pa nag-unsa na kamaayo, nga imong buhaton, basta wa kay relasyon sa Ginoo, daotan niya una nga buhat. Kaya nga naman, ang maayong buhat, kinahanglan si Kristo ray madayag. Kaya doon naman kay relasyon. Di ba? Ato ba, klaro na. Ato ba, ang punto ni James, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sa ato pa di ay, ang buting nun ni James, ang point ni James mo ni ang point ni James, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Wala si James magkisgot, mo ni kasagaran pagtulunan karon. Okay. Paano yung isot din dyan? Wala maghisgot si James din nga pagtuo plus buhat equals salvation. Wala. Wala. Okay ha? Pagtuo rin. Nawa ha? Ingon si James, ang pagtuo na walay buhat, patay. Dan ingon siya, yung kinahanglan, nga kung mutuo ka sa Diyos, kinahanglan na ay buhat. Okay. Hanging nun, ang punto ni James din wala maghisgot si James nga pagtuo plus buhat equals salvation. Dili ka na may punto. Nga naman, hang explain ha. Ingon si James, balik ko na ho. Faith without work is dead. Sa ato pa, kinahanglan na pagtuo, doon ay buhat. Si James wala naghisgot nga faith plus work equals salvation. Why? Wa? Salbani na minone. Ano may plido? Salvation. Balik ko na ha. Si James wa maghisgot din his balaang kasulatan. Sa James 2, wa sa maghisgot nga pagtuo plus buhat equals salvation. Wa?
inira ka dyan igisgutan ni Jah. Faith. Kaya sa man makita sa versikulo nga, niingon si Santiago nga, pagtuo plus buhat ang kaluwasan. Bisaya pa, pagtuo, dugangan o buhat, ang resulta, kaluwasan. Wa magisgot. Nga naman, tanawa. Tanawa si James. Tanawa ang punto ni James. Si James nagsulti, dili pwede magsulti si James ni ining bersikulo ha. Kung mo supak po siya sa isang bersikulo. Dili pwede. Natural, ikaw mo suwat, nakasabot kasi mong punto diha, sa pilmirong suwat mo, kasabot kasi mong bot pasabot, sa sunod po, kasabot po ka, kinahanglan niya, imong suwat sa una, o suwat sa ikaduha, kinahanglan magtakdo. Dili pwede magbunggo. Kaya nga naman, kung magsuwat ka sa una, kung magsuwat po ka sa ikaduha, kung dyan nagbunggo, pastilan, ang imong readers, ang imong mga readers, anak, yan mo, ni James, oy, dinhia, pagtuo, plus, buhat. Kung dyan natin sunahan, pagtuo naman lagi. Libog mo ni James. Tanaw sa bersikulo. Okay, maliko na ho, masabta na to. Wa maghisgot si Santiago dinhi nga pagtuo plus dugangan nimo buhat ang resulta kaluwasan. Wala. Nga naman. Tanaw na to. Tanaw na to ang istorya ni Jani ngari ni Abraham. Ya. Atong tanaw ang istorya ng Abraham. Asa na to? Sa Santiago. 21 ba to? Sige, tanawa. Kung sa bang paghihang ang atong amahan nga si Abraham, giisip sa Diyos nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa hararan? Sige, dito. Busa, klaro kayo nga ang iyang pagtuo, iubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Sige. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babayi nga si Rahab. Iisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa mga espiyang Hudyo, pag-ikyas agi sa laing dalan. Okay, tanawa ha. Balik na sa Abraham. Ningon ang balang kasulatan, balik ko na ha. How may pasayos na. Sa unsa bang paagi nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong sa unsang paagi? Nga giisip sa matarong sa Dios. Tanawa ha. Sa unsang paagi? Sa ato pa dunay paagi. Nganong gipakamatarong man si Abraham sa Dios unsa may hinungdan? Unsa mga pamaagi? Okay. Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa Haran? Busa, tanawa ang verse 22-23. Atong tanawa, busa, klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. 23. O natuman ang giingon sa kasulatan. Si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniyang matarong. Unsay kuwang? Unsay kuwang sa 23? Unsay kuwang? Dabay kuwang? Wa. Mabalandong eh. Tanawa 23 ha? O natuman ang giingon sa kasulatan. Naigingon sa kasulatan, naigingon ng Dios. Si Abraham mituo sa Dios. Ug tungod sa iyang pagtuo, unsay nawa? Ang buhat. Wa man lagi buhat. Sige. Be. Asa man ang buhat niya? Sa to pa kinahanglan imo siyang kung niingon si Abraham, kung niingon si James nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan ang pagtuo, ang tinuod nga pagtuo inubanan sa buhat. Mao bitong si James, balik ko na wa mo yun si James nga pagtuo unsa dugangan nimo buhat ang resulta kaluwasan o ang resulta pagkamatarong.
Pero ang 2010, nagklaro, pag yung busa, usa ka nakadeklarasyon, usa na konklusyon. Napay ko ang Busa, kan. final na nga sayings. Pag yung busa, final nga sayings, conclusion. Tanawa ang busa. Balik ko doon ang ano may emphasize na rin. Si Abraham, o natuman ang giingon sa kasulatan. Si Abraham mituo sa Dios. O tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. O tungod sa iyang pagtuo, nag-isip ang Dios kaniya nga matarong. Wa man nagimingon ang Biblia. Tungod sa pagtuo o buhat ni Abraham. Ano wa may buhat? We. Di ba? Di ha maklaro nimo. Nausa ba si James? Ngayon mas nga ang pagtuo inuban na kinahanglan inuban sa buhat. Pero sa iyang conclusion, ngayon sa busa si Abraham gihimong matarong sa Dios. Nawa ha? Gihimong matarong sa Dios pinagis pagtuo. Wa man lagi maingon si James, busa si Abraham gihimong matarong sa Dios pinaagi siyang pagtuo o buhat. Nganong wa naman gisgutan ni James ang buhat. Nga unta kung nagisgot siya pagtuo o buhat, mapuntay siyang isulti ni Abraham pagtuo o buhat. Pero pag abot ni Abraham, ngayon sila nga busa si Abraham giisip sa Dios nga matarong pinaagi sa iyang pagtuo. Wa naman lagi mingon. Busa si Abraham giisip sa Dios nga matarong pinaagi sa iyang pagtuo o buhat nga naman diri. Klaro ang punto. Sa ato pa, ang punto din niya maigsoon, si James so magkisgot nga pagtuo plus buhat equals salvation or equals pagkamatarong. Usa ra gid. Ang kaluwasan, ang pagkamatarong pinaagi ra sa pagtuo. Wala na plus buhat. Ganun i-plus man nimo. Asa man nimo makita nga ang tao naluwas pinagis pagtuo ug buhat? Asa man makita? May tagay ko bersikulo nga ang tao naluwas pinaagis pagtuo ug buhat, di ka kakita. Ang tao naluwas, ang tao nahimong matarong pinaagiras pagtuo. Nganong pagtuo raman? Diyan kanong giingon man ni pastor? Nga may buhat lagi. Ngano? Ingani ni ang explanation may igsoon. Dili ka pwede, ngayon ka nga ang kaluwasan o ang pagkamatarong sa tao pagtuo plus buhat. Dili ni gingos Bible, wala gingos sa Bible nga pagtuo plus buhat equals pagkamatarong or kaluwasan sa job ni. Wrong na. Pagtuo plus buhat equals righteousness or equals salvation. Wrong na. Muna'y kasagaran karon teaching sa mga simbahanan nga pagtuo plus buhat equals salvation. No, ang Biblia nagsulti faith equals salvation. Kini tanawa mini ha, tanawa hiwi. Pagtuo plus buhat. Di na sa job na. Ang giingon na sa Biblia, pag ang sa job balik ko ang sa job mo ni, pagtuo plus buhat equals salvation. Okay, dili na. Ang giingon sa Biblia, pagtuo equals salvation. Tanawang kalainan nimo, tanawang kalainan. Ang kalainan sa dili tinuod nga teaching, pagtuo plus buhat equals salvation. Pero ang tinuod, ang biblical nga teaching, pagtuo equals salvation. Ngano man pastor? Okay, ako explain ngano man. Tungod kay ingani man gud mga igsoon. Ang pagtuo ha? Ang pagtuo mo resulta o buhat. Usara siya. Kaya nga nung usara man. Kay diha sa pagtuo, Mura man yung kuwan. naa na diha tanan. Imagine ang grasya sa Ginoo. Kaya ang pagtuo grasya na sa Ginoo. Usa ka pagtuo, usa ka pagtuo na diha ang imong mayong buhat,
nanadiha ang imong pagkamaayo, nanadiha ang imong pagkamailubon, naara sa sud sa pagtuo nanadiha. Dili pwede, dili mo na buwag. Dili na pagtuo plus buhat. Kaya ang pagtuo naa na diha ang buhat. Mo lang ang imong binuhatan, resulta na sa imong pagtuo. Dili ka na i-plus nimo. Dili kay pagtuo plus buhat, dili. Faith results Kalawasan. good works. Makikita. Dili faith. No. Dili ni ha. Faith plus good works equals salvation. Wrong na. Ang tinuod, faith results good works. Ang Englishon. Ang wrong tumugod ni kasagaran ko kay dugangan mo sa uban. Pastor, tinuod ba nga si Santiago naghisgot nga pagtuo ra gayud ang taon na luwas? Yes. Pero nganong naghisgot man lagi siya diri pastor nga ang pagtuo ug buhat kinahanglan mag-uban? Yes, tinuod na. Nag-uban jud ang pagtuo ug buhat pero wa maghisgot si James nga ang pagtuo plus binuhatan equals salvation. Ang gisulti na James nga ang punto ni James dinhi ba nga ang tinuod nga pagtuo mo resulta og binuhatan. Dili kay ang pagtuo og buhat i-plus nimo aron ka maluwas o naghisgot yan naman. Mismo si James nagingon 17:18. James 1, Santiago 17:18. Si James mismo nagingon. Okay. Ingon ang 17 sa 1 ha sa 1. Ingon ang 17. 17. Ingon si James. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy naghatag, nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa ngitngit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. 18. Sa iyang, sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niya. Kamatuoran aron sa tanan niyang binuhatan, mahisama kita sa unang mga bunga tanawa. Ang mga gasa gikan sa Dios. Gihatag yes tao. Ang pangutanan na mo igsoon. Ang pagtuo ba gasa dili? Gasa. Therefore, ang atong pagtuo gikan sa Dios. Atong hinumduman ha. Mabitaw ninyo ko, how do we know? No? How do we know that our faith is from God? Mahibaw na itong pagtuo nga gikan sa Dios. Una, kung ning tuo ka sa tibuok nga ning tuo ka sa Dios ug sa tibuok niyang pagtulunan. Ikaduha, ug kanang imong nasabtan mahitungod sa Dios ug sa iyang pagtulunan, mo resulta ka na sa pag-alagad. Sa ato pa karon maigsoon, kung ning tuo ka sa Dios, unsa miresulta pag-alagad, muna'y timailhan nga kanang nga pagtuo gikan sa Dios. Kay ang tinuod, balik ko na kay ang tinuod nga pagtuo, ang tinuod nga pagtuo mo resulta pag-alagad pinagis mayong buhat. Kay kung maingon ka nga ning tuo ka sa Dios, unsa wala ka nagkinabuhi sa pag-alagad, di na pagtuo, di na tinuod nga pagtuo. Tanawa ang verse 14. Santiago 2:14. Okay, Santiago 2:14. Sa Saan mo abot ang tentasyon kung ang tao Santiago 2:14. Mga igsoon, unsay kapuslanan, unang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Okay.
Kini okay, diha ko to. Maigsoon. Usa sa paghatag og maayo nga hinon di man ko expert sa mga kanang gitawag og sa interpretation kay wa man joy pastor nga expert ni anak kay ang pastor musikyat man dito sa interpret pero sumasang pagtuon kay ang pagkat-on gud sa imong pagtuon. Sumasang pagtuon kining kini bang verse 14 kining ijang praise pag iyong praise gani kana ijang gisulti diha kining gisulti kung mamalandong ka naingon maguna Bisaya maigsoon unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo giingon kini sa English nga if a man says okay klaro ha how do I explain if a man says usa ni ka praise ingon sa Bisaya kung ang usa ka tawo moingon nga siya dunay pagtuo if a man says ano ba ni if a man says pasahon sa namsa James no? James 2:14 kung pareha ba sa translation ni Ray. Okay, ngayon sa King James though a man say he had faith okay, ngayon din aso pa yan na right. If a man says he has faith explain na ho ni ha okay dili maigsoon kung tan-aw nimo ang grammar, tan-aw nimo ang isang construction sa word. Gitawag man gud kung di ko masadot no gitawag ni siya og semantic analysis. Pag iyong semantic analysis or semantic interpretation or semantic analysis, ambot pasabot diha tan-aw nimo siya unsa may meaning sa praise, unsa may meaning sa word, unsa may meaning sa praise, or unsa may meaning sa paragraphs, ngayon na basta semantic. Kung tanawon nimo ni, kung i-apply nimo ang semantic analysis, siguro di pa mo kasabot niya ano kay English na sila, pero ang buot pasabot na sa semantic analysis sa Bisaya ba, ang ijang kahulugan sa maong pulong. Tanawa ang kahulugan sa pulong. Wala mo ingon si Santiago, Daawang 14. Wala mo ingon si Santiago, mga igsoon. Unsa may kapustahan kung ang usa ka tawo dunay pagtuo. Wa maingon. Naingon ba? Wa maingon si Santiago nga unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo may pagtuo o walay binuhatan. Wa maingon. Wa maingon. Ang giingon na dinhi mga igsoon, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon siya. Wa maingon si Pablo nga, wa maingon si Santiago nga unsa may kapuslanan kung ang tawo moingon dun na siya pagtuo. Wa maingon ang Biblia nga kung ang pagtuo moingon, kung ang tawo nga dunay pagtuo. Wa mo ingon ang Biblia. Wa mo ingon tanawa. Nabagi ingon? Maigsoon unsa may kapusahan kung ang tawo dunay pagtuo. Nabay dunay pagtuo diha wa. Unsa may ingon? Kung ang usa ka tawo moingon. Ato balahi. Tama, tanawa. Aw mo laruhon ni mga igsoon. Niingon sa ko if a man kung dunay tawo musulti. Niingon na siya kung doon ay taong musulti, nga doon na siya pagtuo, ningon na, wa mo ingon si Santiago nga, kung ang tao doon ay pagtuo, lahi manggod. If a man says, ingon mo kundi sa hausa ni klarohon may igsoon sa English kay, aron di po ko maglibog, di po mo maglibog, ingon mo kundi may igsoon. Ang isang semantics analysis, turo na pagsulti ha. Isang semantic analysis sa verse 14, wala mo ingon si Santiago nga kining tawhana dunay pagtuo. Wa mo ingon. Basaha ang 14. Wa mo ingon si Santiago sa verse 14 nga kining tawhana dunay pagtuo. Ang giingon na sa 14, kun mo ingon siya. Di ba? Kun mo ingon siya. Basa ko na kun ingon ba kun mo ingon siya.
Verse 14, sige. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhat. O tanawa, klaro, Biblia. Naingon si Santiago, nga kung ang tao muingon. Sa to pa, ang tao rin muingon. Wa moingon si Santiago nga, mga igsoon, ang taong dunay pagtuo. Wa moingon. Wa moingon. Wa moingon. Sa to pa, lahi man ang interpretation. Kung moingon si Santiago, mga igsoon, unsa may kapustanan sa usa ka tawo nga dunay pagtuo. Wa moingon si Santiago. Unsa may kapustanan sa usa ka tawo dunay pagtuo. Wa moingon. Ang giingon ni Santiago, unsa may kapustanan kun ang tawo moingon. Lahi ang tawo moingon, kun lahi ang moingon nga kun ang tawo moingon kaysa dunay pagtuo ang tawo. Tungod duman, wa jud moingon, balikod na wa jud moingon si Santiago. Mga igsoon, unsa may kapustanan kun ang tao dunay pagtuo apan walay buhat. Wa jud moingon sa nga ang tao dunay pagtuo. Ang ingon niya, unsa may kapustanan kun ang tao moingon. Moingon ra siya. Wa moingon. Lahi. Alam mo sa English no? Ginaot to Lord kanang mga igsoon nga jud ning makuha. Kay usa jud ni kay importante nga butang. Okay, na mag-yung interpretation ng igsoon din. Ikaw, importante mo. Ako lang tanawon ha. Taas naman. Tumutubot na sabot ng igsoon. Ato pa, kining praise din niya, kung imong i-apply ang semantic analysis, wa mo ingon si Santiago sa verse 14, nga kining mga tawhana dunay pagtuo. Wa mo ingon sa nga kining mga tawhana dunay pagtuo. Wa mo ingon. Niingon na siya nga kun moingon siya. Kung moingon ang tao nga dunay pagtuo, wa siya moingon nga kining tawhana dunay pagtuo. Okay. So ay punto mga igsoon, balik ko na ako. Ang pagguda ni mga igsoon, mo nang balik ko na ako nga dili faith plus work equals salvation. Faith na gito. Okay. Basahon na to ang Episo 2:8. Ato, ako sa nag-emphasize ha. Episo, sige, tapos pasa na to kay Aaron. Episo 2. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Wa man lagi. Klaro. Sa to pa, pag ingon ni Santiago nga ang pagtuo kung walay buhat patay, kinahanglan ang pagtuo, kinahanglan nga kinahanglan ang pagtuo ubanan sa buhat. Oh. Dili kini buot pasabot, balik ko jud na ni dili buot pasabot nga pagtuo plus buhat equals salvation. Pagtuo ra gadto tinga naman. Dili pwede nga si Santiago ug si Pablo magbunggo. Ama ha? Ingon si Pablo. Naluwas kamo pinagis pagtuo. Nabay plus buhat? Oh. Klaro. Klaro na. Ingon si Pablo, naluwas kamo pinagis grasya. No? Tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Klaro man jud gibasa Milisa diha. Wa man lagi pagtuong buhat. Bisan basahon nimo ng episode 2:8. Wa man lagi naluwas kamo tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo o buhat. Wa man lagi. Anong pagtuo naman? Tungod kay ngano? Sa tugingon na explanation na kaniha. Tungod kay ang pagtuo nanadiha ang buhat. Nanadiha usa ka pagtuo, usa ra man gajud. Nanadiha ang buhatan, binuhatan. Sa to pa ang pagtuo nga gikan sa Dios mo resultang buhat. Kung moingon ka, nga ning tuo ka, kung wa kay buhat sa pag-alagad, samar na sa pagtuo si Yawa. Okay ha, tanawa ha? Ang Yawa, mituo, nga dunay usa lamang ka Dios. Pero, nganong pero man, tuo siya nga dunay usa ka Dios, pero iyang gikaligod-gutan ang pulong sa Dios. Muna'y kalainan. Ning tuo siya nga dunay Dios, pero wa siya mutuo sa pulong sa Dios. Mo bitaw ang trabaho sa Yawa
Ning tuo man sa kanunay Dios, pero kana nga pagtuo din na sa saving faith. Intellect na nga ijang pagsabot nga dunay Dios. Wa si relasyon sa Dios kay Satanas ganing siya. Kato pa nakasabot pa siya nga dunay Dios, pero supak siya sa pulong sa Dios. Mabitaw ang pulong sa Dios iyang kanunay tuison. Gikan pang Adan og iba, gikan pang iba. Ingon Satanas, kaon kan ana bunga. Ingon sa iba, di ko mo kaon. Kaya nga naman, ningon ang Diyos, mamatay kami. Tinood, ang giingon na iba, mamatay kami diha-diha. Kung sa may sulti siyawa, dili tinuod. Tanawa, ang tapos, Satanas, tiglubag sa kamatuuran. Sa to pa, punto din may igsoon, ang tinuod na pagtuo, mo resulta buhat sa pag-alagad. Sa to hinungduman ha, ang pag-alagad nimo sa Diyos, imong ipadayag sa imong pag-alagad sa mga tao. Dili pwede nga moyon ka, Lord, nag-alagad ko nimo. Unsa wa ka mutabang sa imong isig ka tao, di na tinuod nga pagtuo. Kaya nga naman, kung tinuod ka nga ning tuo sa Dios, mo resulta na sa imong pag-alagad sa Dios pinaagi sa pagtabang nimo isig ka tao. Tanawang yawa, ningon na bisan gani ang yawa, bisan gani ang demonyo mituo apan nag nganong kurman? Nang hadlok pa sila. May judgment. Tanawan ni mo ni pagtuo nga delikado. Tuo ka ba ni Jesus? Pero maipirno man siguro kung Ginoo. Ha? Kuya ko na pagtuha. O siguro daghang taong tuo na. Tinuod na. Daghang tao karon sa tibuok kalibutan, di laman dinhi sa atong lugar, daghang tao karon ning tuo nga dunay Dios, ning sangpit sa Dios, pero pangutan-on nimo wa sila kasabot. Ingnon nimo, igsoon, ning tuo kag Dios, kung mamatay ka asa man ka, sa langit ug impierno, ambot lamang. Ginuray na sayod. Di na tinuod nga pagtuo. Pagtuon na ngagikan sa yawa, tanawang yawa, ning tuo nga dunay Dios apan nagkurog. Imagine ha? Ang question, kini ba katong pagtuo? Naghatag katong kalinaw sa Dios? Naghatag katong kasiguran? Or kini ba katong pagtuo? Nagkurog tas kahadlok? Naghatag kasiguruhan mo na nga mga igsoon, kuning tuo ka sa Dios, unsa na si muna huna karon nga nagkurog ka sa kadlok pasig maimpierno ka, di na tinuod na pagtuo. Di na tinuod na pagtuo. Ning tuo ka sa Dios, da mo ingon ka ambot langit ba ko? Ambot asa pa ni? Di na tinuod na pagtuo. Kay ang pagtuo suma si Hebrehanon 11, ang pagtuo mutuo ka sa mga butang nga wala nimo makita. Muna gihimo ni muna pagtula Abraham, niingon ang Biblia. Si Abraham mituo sa Dios. Ug wa na siya ningtuo siya sa Dios. Wa na siya mubalik pa sa iyang nasod. Kun dili, unsa man siya? Nagtinguha hinon si Abraham sa nasod kansang makamot ang Dios mo'y nagtukod. Wa nakita ni Abraham ang langit. Wa siya makita samtang sa kalibutan, pero tanawa ang pagtuo. Bisag wa siya nakita sa langit, pero nagtuo siya nga dunay langit, nasayo siya, nga paingon siya dito. Muna pagtuo. Di kay tuo kong Diyos, pero ambot, malangit na kuwan eh. Di na tinawag na pagtuo. Ang tinawag na pagtuo, buhat. Iba mo mga igsoon sa background din eh. Nawahig background. Ang background din yung mga igsoon. Kini later ni Santiago sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag, gitawag ka na diaspora Judaism. Diaspora gani, bot pasabot, dais katiring. Ang paglatagaw. Nagkatibulaag ba ng mga Kristohanon? Nining panahon na. Kaya nga naman, sa damay na magbila kong panglutos. Basahon mo ang Acts. Gilutos sa mga Kristohanon. Ang hitabo sa mga Kristohanon, ijahay dagan. Imagine, di ka malisang patjong ka. Ijahay sila dagan. Bot pasabot, nagkatibulaag sila. Pero katawhan niya pa sila sa Diyos. Naglikera sila ba kayo? Siya, dokwan sa ating lutuson ka. Mundyang likter.
Unda, hisgot siya sa mga piniling katawan sa Diyos. Especially dito sa Jerusalem, yung katigom. Tanawa, ang background ni mga igsoon sa katigom, sagol ang katigom sa gatherings ba sa simbahan. Ang tawag na ana sa una, sinaguga. Ang ato gud karon simbahan. Sa unang panahon, kung dunay mo simba, tanawa ha, sa sinagoga, kung dunay mo simba, ang tagaag pagtagad sa maong asembleya, kadtong mga dato. Dili ka lingkod sa nindot nga lingkuranan. Ikaw pobre ka, away magtagad nimo nga to kasulod. Ingani man ang sinagoga ko so ang drawing mo sinagoga ang mga picture out nila nga diha panahon na sa panahon sa first century sa synagogue. Dunay mga tao nga gitagad ang uban pud wa tagda nila. Kasagaran ni tagdon mga pobre, awa ha. Ingani ang ulagway sa sinagoga sa unang panahon sa first century. Sa ato pa simbahan. Ingani ang simbahan. Muna ilang pan ba kanang ilang sa hall, ilang hall. Ingani ang purma silang hall. Nana. Okay, building na niya. Okay. Dini mga igsoon, nanay mga lingkuranan. Lingkuranan. Kapag human yung lingkuranan, nay ali na po ni, ali gamay. Pagkahuman na, lingkuranan na po. Lingkuranan na po. Diyan sunod, ali na po. Ingana ang ilang tigumanan. Kung dyan Dini mga igsoon, na dinhi ang mga halandong lingkuranan nasa suod. Muni ang mga halandong lingkuranan na dinhi mga lingkuranan sa mga halandon. Munang panahon, dunay musimba, dunay panagtigom, ang ibutang dinhi sa mga halandong lingkuranan kadtong mga dato. Mo ilang tagagpagtagad. Ang kadtong mga pobre, nas likod. Lukoy ka, Jo. Way pagtagal. Ingo na ginudili ang ang katawhan sa Dios. Uy, ang atong bisita engineer. Engineer, diri ka sulahan. Atong bisita mag-uuma naman. Bahala ka mag-uuma ka sa kalingkod. Yan na dai simbahan. Okay, basahon na ang background ha. Verse 2. Maigsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesus, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit. May usa ka dato nga nagsulob og bulawan. Nga singsing og mahalong bistik nga mamutambong sa inyong pagsimba. O mutambong usab ang usa ka kabus. Hallelujah. Nga nagkagidlay. Gabi nagkagidlay. Kabus ang juga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog biste, unya moingon kamo. Dali dili ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Aron moingon kamo lingkuranan, apan moingon kamo sa kabus. Tindog diha o lingkod dire sa akong tiilan. Hallelujah. Nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao o sa paghukom pinasikat sa rotang katuyuan. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon. Ang Diyos nagpili sa mga kabus niining kalibutan na aron dahimong dato sa pagtuo. Dili dato sa kwarta ha. Dato sa pagtuo o aron makapanag-iya sa gingharian niya yang isaad sa tanan niya nahigugma kanay. Sa dunag ka ang pobre ha. Imagine, pobre ka din ng kalibutan na. Wa kay kwarta. Pero doon na kay relasyon sa Ginoo. Naiusa ka din ang Kristo. Dato ka. Imagine, ikaw ang mga butang sa Diyos, ikaw ang buwan. Yan ang nayon sa itawag anak. Yan ang sumusunod. Apan, ipakaulawan ninyo ang mga kabos. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo o nagdala kaninyo sa mga hukmanan?
Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan sa gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian na nga anaa sa kasulatan nga nagtingon, ikugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion o ang inyong tagdon, nakasala kamo o ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang, tanawa ha? Sa usa ka sugo nakalapas sa tanan. Kay ang nag-ingon nga ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay. Busa bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kon kamo mopatay. Pagsulti o pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban, apan ang kaluoy kung patigbabaw kayon kaysa pag sino. Tanawa ang ilang tanawa ang background. Mo nang niingon si Santiago nga. Boleh ko na. Tanawa Santiago, mo nang niingon Santiago nga ang pagtuo kung walay buhat patay na. Kung maingon mo nga nahigugma mo sa Dios, apan kung dunay kabus ning simba ninyo ni haring simba, nya wa ganin sa tabangi, niingon ra mo nga unta kaluyan ka sa Dios sa imong kapubulihon. Wa gani kay gihatag. Sakto, wa ka maluoy. Kaya ingani mo ang tinud nga kaloy, pwede nakita ka nga aluyan daw na way gikaon. Unsa mo yung ka nga igsuon. Naluoy ka jud ko nimo wa kay gikaon. Pag-ampos Ginoo igsuon. Aron ka kaon ka. Di na tinud nga kaloy. Kay kung muluoy ka, igsuon naluoy jud ko nimo igsuon. Busa tungod sa kaloy igsuon. Hatagan ka na ho sa mong butang. Kay kini nga butang gihatag na pud ni Ginoo na ho aron kahatagan. Muna tinuod ni pagluoy kay naluoy ka mo igsuon, wa jud kay gikaon, unta panalanginan ka sa Ginoo. Wa ka ni kamuhatag. Di na tinuod ka kaluoy, mo ni hitabo dinhi ang. Di sa tabang ja, gawas niya na ilang gipili ang mga dato, mga halangdon, yung mga tao. Dili sala ha, dili ang sala nga mahimo kang dato. Dili sala nga nindot kag biste. Unsa may punto ni Santiago dinhi? Ang sala dinhi kanang ilang pagbayaw ni ining mga dato. Gitagaan lang dapong pagdagad ba kay sa mga pumuli dili na. Kay niingon ang Ginoo, higugmaa ang inyong isig katao sama sa inyong kaugalingon. Kay mo maigsoon nga ang Ten Commandments sumas New Testament nahimo lang duha. Ang Ten Commandments, itawag bitaw na 10. Kaya nga naman, napulo. Kaya mo, mga ekson, yung kanang Ten Commandments, duha na. Ano naman? Okay, duha na. Kung di mo ka ng Ten Commandments, duha na doon na. Una, igugmaa ang Diyos. Igugmaa ang Diyos. Ikaduha, ba ang imong isig ka tao. Ano ang Biblia nga ang Ten Commandments gihiusa laman sa duha ka sugo. Kay kun imong tanaw ang Ten Commandments mo mo gud ni ingon bisa ang una ayaw ka mo pagsimbag Dios ana gisgot niya igugma ang Dios pero sa sunod murag 1 to 4 siguro na ang imong paghigugma sa Dios ang 5 to 6 muna ang gugma sa imong sikita mo na ingon ayaw panapaw ayaw kasina sa mga butang sa imong sikataw dugma sa sikataw bot pa sa bot ang Ten Commandments ikuha na sa duha pahigugma nimo sa Dios ug paghigugma sa imong isikataw muna kung nahigugma ka sa Dios kinahanglan mahigugma ka sa imong isikataw kay ang tinuod nga gugma nimo sa Dios mo resulta na ngadto sa mga tao kuha na siya vertical ngadto sa horizontal. Vertical gani ana gugma ka sa Dios Lord nahigugma ko nimo. Busa Lord kay nahigugma mo ko nimo
natural mahigugma ko sa akong isig katao. Nganong mahigugma ka sa imong isig katao? Tungod kay una, resulta ka na sa imong paghigugma sa Dios mo na. Mao ra pulis tong binuhatan. Ang atong binuhatan, resulta kini sa tinuod nga pagtuo. Ug ang imong paghigugma pud sa imong isig katao, resulta pud na sa imong paghigugma sa Dios. Nanayawa, nagkurog si Diyan. Ang pagtuo sa yawa, naghatag sa kahadlok kay nga naman kasabot sa mga impyerno doon si Diyan. Pero ang pagtuo sa Kristohanon, dili maghatag og kahadlok, kundi maghatag og kalinaw ug kalipay. Kay nasayon si Diyan, sumaabot na panahon, langit po si Diyan. Nga naman, tungkol sa gihimo sa Ginoo sa iyo. Balik ko na ang pangutana, how do we know that our faith is from God? Una, sa ngikaingon, nakasabot ka nga imong pagtuo, gikan sa Dios. Kung ituo ka sa Dios ug sa iyang mga pulong. Ikaduha, sa imong pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong, may resulta ka na sa buhat sa pag-alagad sa Dios ug ang imong pag-alagad sa Dios mo resulta pud usab sa pag-alagad nimo sa mga katawan. Iyan na. Kaya kung mayong ka nga, ning tuo ka sa Dios, nya di makita sa imong pag-alagad sa Dios, dili nga pagtuo. Una-una ra na mo. Una-una ra sa tao. Unang niingon si Jesus, dili ang tanan nagtawag ka na Ginoo makasunod sa muna may igsoon kung nato ibutang ni sa Kristohanon itong kinabuhi karon sa itong sitwasyon karon kung ituo ka sa Dios ug kana nga pagtuo na nimo karon imong gituohan ug miresulta ka na sa pag-alagad sa Ginoo miresulta ka na sa pagkinabuhing matarong muna timailhan niya ka ng pagtuya sa Dios. Pero kung ningtong ka sa Dios, unsa walay kausaban ang imong kinabuhi. Mga igsoon, mamalandong ta ara kada ko sa mga questionable. Duha ra ang stand nini. Kung ningtong ka sa Dios, nya way kausaban imong kinabuhi, posible nga wa pa maabot nimong kaluwasan. Ikaduha, posible nga di jud ka iyas Ginoo. Muna, dili laman wala man nag-isgot si Santiago din hinom. Sa ingon nga kinabuhi nag-isgot ko sa perspective sa kinabuhi Kristohanon. Di laman na to pagtabang sa uban kundi kini atong pagkinabuhi. Mabitang ako maigsoon no. Sa nang gikaingon sa tagahinungdan. Di ko mangayog sorry ninjong sulti ko stino. Di ko mangayog sorry. Bahalag maligsan mo sa pulong. Total dili man ni ahong pulong. Kung nasuko mo sa pulong, yan na rin ha. Kung doon na masuko sa pulong, iba mo kinsa ikasukan ang tawhana. Ang Diyos kay siya tag-iyas pulong. Dili ang pastor. Dili man ni ako. Pulong ni. Muna may ikso. Kung ito ka sa Diyos, kini mga butang nga wa na nitong kinabuhi. Walam ko naghisgot sa gingon ni Santiago nga das pagtabang sa makabos nga naghisgot. Akong gisgotan karon ang tinuod nga kanang tinuod nga kausaban at kinabuhing Kristohanon. Okay. Kung ito ka sa Dios, kini mga butang nga mo'y wala na sa imong kinabuhi. Kini. Naaman ang pabingkil-bingkil, kasina, kahakog, naman na. Pero mga igsoon, usa ra ka butang nga akong nakita nga. No, usa ra ka butang akong nakita. Amo rin mga butang nga akong nakita nga. Dinhi jud kasagaran na hog ang tao. Sa nang gikaingon, murag ug sa ato pa basic naman ang hay kanang naay murag ginagmay na ba kanang maglalis-lalis, bingkil-bingkil, kasina, pagbutang-butang murag para na ho. Sala ang gyapon na pero dili ka jud na moy ako nakita nga diha na hog ang tao ba. Dinhi jud may igsoon. Ini fornication. Nagisgot ka ni sa tinitubok ang sala sa pagkikilawas. Sexual immorality. Muna kung ito ka sa Diyos, flee from fornication. Kasi nang flee? Biyak. Tumon ka sa Diyos. Una,
6 out of marriage. How to balik ko may igsoon? Sala jud ni. Kisa nagsulti dili ako. Ang Dios nagsulti. Naghilawas ka nga wala pa kaminyo, di kaminyo. Sala jud na siya. Pastor, basinig, usog ng kinabuhi, kasi ugma, sulsi man na. Ang yun sa niyong pagkasabot, nimuhin pa ka ugma. Kung saan mamatay ka na kanining sitwasyon na, hindi lisod. Ningon Biblia, samta nakadungog ka mo sa matuoran, pulong sa Diyos, ayaw pag-iain yung kasing-kasing mo, submitar. 6 out of marriage. Lisod din, nakalin mo, nagkahimtang ka ron, hemon normal, kaya naman, okay lang pastor. Kaya mo naman na ikuan ron sa tibok kalibutan, dili na okay. Kaya bisan pag magkausap-usap ang kultura sa kalibutan, di yun mag-usap ang may Biblia. Bisan pag daghan na kultura ka ron, daghan na kausapan sa mga moralidad sa kalibutan, ang Biblia di yun mag-usap. Bisan pag pila na katuig di, bisan pila ka siglos na, siglo, di na mausap. Muna 6 out of marriage. Di ka pwede. Di ka pwede. Kaduha. Adultery. Adultery. Ano yung adultery? Nakipag-sex ka sa dili nimo asawa or bana. Kang minyok ka. Putpasot minyok ka, nakipag-sex ka sa lain, sala na. Kung naingon ang Biblia, na walay makasunod sa dito. Mabito. Ingon bito sa Kristo. Dili tanan nagtawon ho. Ginoo. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Kung saan nagkinabuhi kas adultery, nagkinabuhi kas panapaw. Ang question, may mga Ginoo. Uy, okay lang kinabuhi kas pagpananapaw. Importante, nang sangpit ka na. Ingon ba Ginoo? Ingon na Ginoo. Mamunguat ka mo dautan. Adultery. Sa to adultery, makikilawas ka sa dili nimo asawa. Minyo ka ha, makikilawas ka lain. Di na. Ang kining sex, nga outside marriage, nakikilawas ka nga dili nimo, wak mo kasla. Sala na, kilawas ka wak pakasla. Sala na. Kung na maghilawas ka, minjo ka, maghilawas ka lain. Muna yung adultery. Katulo. Homosexuality. Sala na. Sa homosexuality. Homo means the same. The same pariha. Makikilawas ka pariha. Buot pasabot pariha laki. Pariha mo laki. Gilawas ka. Pariha mo bawal na. Ingon ang Biblia. Bisag basahon na to. Dili makasulod sa ginghirian sa langit. Sala ni. Sala ng laki, tulaki, baji tulaki, pag-sex mo. Una. Ika-4. Incest. Sa itong incest, ang incest, makikilawas ka sa imong nanay, makikilawas ka sa imong tatay, makikilawas ka sa imong sakop sa imong panimalay. Muna incest. Ika-5. Bestiality. Kini incestry. Ang sa bestiality, unsa ang bestiality? Makikilawas ka sa mga mananap. Kini makikilawas ka gawa sa kalinyoon. Kini makikilawas ka sa dili nimo bana. Adultery. Kini makikilawas ka sa isig ka pariha nimo, laki-laki, baji-baji. O kining makikilawas ka sa imong sakop sa panimalay. O makikilawas ka sa mananap. Ang tawag ani fornication. Buot pa sa sexual immorality. Na inyong Biblia, wala na joy makasunod ni gingharian sa langit. Mo daw akong pangutana karon sa mensahe, how do we know, how do we know that our faith is from God? Di unsa nato pagsabot nga kini atong pagtuog ikan pa sa Dios. Iya bang yun ni sa Dios sa pagtuog kay kung mayunta ning tuog ka sa Dios ug nagkinabuhi ka ni ining mga butanga, di ta tinud nga pagtuog. Ang dapit sa mga tawo nga nagbuot sa ingon, impierno ka jud. Sama ang yawa nga nagtuod na Dios apan nagkurog kay kasabot sa impierno siya. Muna kung naatan ini dali to sa Dios magkurog jud ta. Impierno yun ang bagsak na to nila. May ikson sa naging day ko mga dugsore. Tingnan naman, ang mensahe sa Diyos, wala na akong naging-mensahe para ninyo. Gimensahe na ako ni para nato, apel na ko ni ini.
how do we know that our faith is from God? Unsa ron sa kalihukas kalibutan karon? Nagpasalamat sa Dios, nagpasalamat sa santos. Pero asa ang bagsak? Diskuhan. Disko. Pastilan. Hudyaka. Ingon si Kristo, dili ang tanan nagtawag daw. Tawag mo na ho. Nga Diyos, namos diskuhan. Namos kahilayan. Nagbuhat ng mga butanga. O amoy dapit sa pangyarian. Ang basahon. Puso na to din niya. Ayaw mo, di ka magtuwa mga ikson niya. Okay na ko. Kining ahoan. Sa nahigugma ko, ahoan mo si kalaki. Basta nagugma niya mo. Di na. Wa mo ingon ang Ginoo. Di na. Tawa ha? Ingon bitaw si Kristo, dili yun. Kung gusto ko musod ka na ko, dumti niyo ko galingon. Sa mga po sa dumti, dumta rin mo galingon. Di na. Na, unsa may babag ni mo. Bisan pag, unsa pa naka-importanteng butang, ha? Unsa pa naka-importanteng butang sa imong kinabuhi. Unsa ka nang importanteng butang, di na makahatag ni mong kaluwasan. Di dyan na. Tanaw dato. Unsa may importante is dato? Sa kabtangan. Sayang na, hindi mo ihatag yung kabtangan. Yung Ginoo, ibalik tayo mong kabtangan. Pagka mag-anghalan ihatag sa kabos, pagka manso na. Panglingon na ito. Wala dyan sunod, sa isun kasi ito. Pagkalisod sa kadato, pagsulod sa inyo ng sinangin. Kaya nga naman, dato man sa, ang pagkadato ko sa tao ka mga putang, nga labaw pa rin diyang gigugma kaysa Diyos. Sabot kag saan ng butang nga. Lord, sa mani, pero nahigugma mo to. Di na, tinunagugma. Muna giingon sa usa ka mag-uwali. Perverse kind of love. Dautan niya klase sa gugma. Di na nagugma. Dahil yung sa isulti ni Kristo, ingon siya, masayon pa ha? Masayon pa pagsulod sa kamilyo, sa dagom. Ha? Masayon pa ang pagsulod sa kamil diha sa dagom, o sa buhok sa dagom, kaysa mga tao nga nahigugma sa mga butang ng Gulo ng Jerusalem. Naingon si Pedro, na! Ubaon na Ginoo, kinsa may maluwas, ani? Sa isultis Ginoo, imposible sa tao ang kaluwasan. Tinuod na. Imposible ang kaluwasan sa tao. Kaya di na kaya sa tao. Pero, posible sa Diyos. Bot pasabot ni Kristo, kaya na ako. Ako ang kaluwasan. Ako ang nalan. Ako ang kamaturan. Ako ang Ginoo. Dili ka mo. Dili ka ng inyong giguptan. Dili na ang dalan. Kanang inyong giingon nga nahigugma mo ng butanga. Kanang inyong giguptan. Karon di na ako'y makalangit ninyo. Ako ra ang dalan. Ako ang motor. O ako ang kinabuhi. Walay makangato sa man kung dili ko agikan. Si Kristo rin. Gumusunod ka Kristo. Bisay tanan. Balag sakit. Sakit man na. Imagine, ang imong gihigugma, imong biyaan. Okay, tanawa na to. Mateo 6:9. Ingon ang malang kasulatan. Mateo, Corinto 6:9. Wala Corinto 6:9. Ingon ang malang kasulatan. 9, ingon din sa walay duha-duha, nasayod ka mo nga ang mga daotan, awa, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pangutan na, unsa man ning daotan? Unsa may duhan sa daotan di ay? Okay. Ayaw panglimbong. Kay ang mga tao nga makihilawason. Kini hong isgutan. Sex out of marriage, adultery, homosexuality, incest, o bestiality. Mao kini giingos balang kasulatan. Ayaw ka mo paglimbong kay ang mga taong makihilawason. Motong gisgutan niya. O nagsimbag mga Diyos, o mga mananapaw, o mga nakikihilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Klaro gadyo na. Kisa nag-ingon, ang Dios, dili ako.
Muna mumulandong ta maigsoon. Una-una na to maigsoon nga ang pagbalik sa Ginoo ugma-ugmao na naman. Ingon ang Biblia, how nang i-post Facebook? Di ba? Kung sa ingon Facebook, sa Facebook, ingon sa Biblia nga ang gibuhat sa mga tao sa unang panahon, no? Inom, kaon, pag ninyo ay, but pasabot, naghisgot sila, nagbuhat sila sa mga kalibutan ng mga butang. Wala sila naminaw ni Noah. O, wala sila naminaw ni Noah. Atod, may abot ang milonok, nangamatay sila. Ingon ang itong Ginoong Kristo, ang anak sa tao, ingon siya, nag-refer ni siya, mubalik ang anak sa tao sa mas panahon ni Noe. Ang pangutanan ng mga igsoon, sa panahon bang Noe, usak maglunog, mao ba po ang atong panahon karon? Mao. Ang sa Isus Ginoo, mubalik ako sama sa panahon ni Noe. Kung nagsusultihan na mo, ang panahon ni Noe, nga mga tao naghudyaka na ana sa atong panahon karon. Sa ato pa, unsay punto, ugma-ugmao na lamang jud mobalik ang Ginoo. Posibleng unja, posibleng karon, posibleng unja, posibleng ugma, posibleng sunod semana, sunod buwan, o sunod tuig. Kasi diyan may mag-igo. Pero ang mensahe, mangandam ta kay wa ta kasabot kanos asya mabalik. Basta adyan giingon, mobalik ang anak sa tao, mobalik ako sama sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, ang mga tao nagudya ka, milunok. Atong panahon karon nagudya ka, nan. Balik si Kristo. Kapit na. Pangutana. How do we know that our faith is from God? Giunsa to pagsabot ng atong pagtuo gikan sa Dios. Una, masabtan nimo ang pagtuo sa Dios, gumituo ka sa Dios ug sa iyang kaubuton, pinasikat sa bilang kasulatan, ug diha sa imong pagtuo niya ng mga butang nga miresulta ka nagpag-alagad sa Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi hantod ka mamatay. Amen. Malandong ka maigso. Kay posible di pa mabalik ang Ginoo, basig kitay mo na mabalik sa Ginoo, pinagis to tayo. Mamatay mo kadto ta. Daghang mga tao na to gabi wa na kamatag-untag. Say, salig man ta, laskin mo ko pastor, di siya pumatay. Kadaghang laskin mamatay. Kisa kay Lambi Joy? Lambi Joy? Anak ni Boy. Oh, anak ni Boy, apong Boy. Di ba namatay siyang bata? Oh, namatay siyang bata. Nimbutar pa si Bijoy diha. Nimbutar pa si Bijoy. Ning amin pa ni ako man ang anak ko si Bijoy. Ning amin na si Bijoy. Ning amin pa na siyang bata. Pero pagbalik dito, magbutar, ning ulit sila. Pag-abot na dito sa Davao, pila ka days, matay ang bata. Question, isa man nagbuot sa kamatayon. Ikaw rin ay. Muna lisod na igsoon kung kinabuhi ka sala. Diyan maabot na to ang kamatayon niya. Balik ko na magsoon, bisag unsa pa na, kung maingon ta, gugmam sa yung amo pastor. Uy, may igsoon, sa mga kayo, kung naguna-una ka gugma na, kanang imong ginawa ng gugma, ipasusi na sa balang kasulatan. Pag susi na sa balang kasulatan, kung di na sila magtakdo, di dyan na. Mas mayo pa yung musulod ka nga sa to. Mas mayo pa yung musulod ka sa langit na kuwang kag mata. Mas mayo pa yung musulod ka sa langit na kuwang kag kamot ug diin. Pasabot ka ng nababag nimo, yan na. Yan na ito ang mention. Kung ang hinawag mention na niining na mensahe, masabtan na ito. Kung asa dyan, how do we know that our faith is from God? Ang yawa, sa inyong Biblia, ang yawa, ito nga doon na Diyos ang panagkulong siya sa kahatlo. Hindi kasabot sa mga perno sa sana. So, malang mong juta. Kaya si Kristo mismo rin yung juta na dyan yung lagi. Pangutan na, Lord, apil ba ko sa jutay o apil ba ko sa inyong nga daghan dyan ang malaglag sa inyong nga Ginoo. Bisan ang kaliwat ni Abraham sama sa palas sa kababayunan. Pag-jutay mo dyan maluwas. Imagine, sa ito pa, inganak kung kadaghan kung sama sa balas kung sa kababayunan ang may perno. Salamat na doon ay Kristo nga lingkod pa na ito. Ibayad sa atong sa Diyos.
Kung imo nang gituhan kamatayon ni Kristo nga gibayra na katanan, wa nay kuwang gibayra na ka. Kung imo nang gituhan kung imo nang gituhan makabaton ka og pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kay si Kristo man yung pagkamatarong kay gibayra naman ka. Si Kristo yung pagkamatarong. Ug diha si Kristo yung pagkamatarong imo nang sabtan magkinabuhi nagsugod sa pagkabalaan. Wa ko moingon ha, wa ko moingon ang Kristohanon di masadyo. Ang Kristohanon masadyo. Pero lahi ng masadyo kaysa magkinabuhi sa sala. Lahi ang makasala kaysa magkinabuhi sa sala. Ang Kristohanon nasala siya pero di na siya magkinabuhi sa sala. Diyon na nga, pastor, makasala ko ng Kristohanon, pabilin siya ko din ipon. Makasala ko kita po kay tao ra ko. Adyo na yung rason na tao ka. Tao ka, giluwas ka sa Ginoo. Mora nga, simple na. Ang atong mensahe, ang atong makumuladungan. How do we know that our faith is from God? Ang mga talangit noon, salamat Lord, sa kigayon ng ihatag, kigayon nga diin kami nakapamalandong sa puno. Salamat Lord, nagipadayag ni Santiago, Ginoo. Nga, Ginoo day nakaluwasan grasya. Huwag ka na nga pagtuo, Ginoo, grasya usab. Huwag ang tinuod nga pagtuo, nagikan ka ni mo Diyos, o resultang buhat. Kung hindi ka buhat, Ginoo, buhat sa pag-alagad. O ang pag-alagad na mo, diha ka ni mo Diyos, among ipadayag, among ipakita sa among mga kaigsunan, bisan pa man sa tao. So sa Lord, salamat Lord sa kaluwasan. Salamat sa inyong mga pulong, naghatag ka ng mga tulipay ka nasip. So padayon ng pag-alagad na kanimo. O sa kanunay Ginoo, lipaya kami, pinagis yung pulong. Dalagon ka sa puso naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Alas 12 dyan mga ikaw, kapin. Salamat Huwag kayo sa na kasulod.